Hi Scorpio, welcome to Amian Tarot. Ito ay general reading. Pwede ka makarelate, pwedeng hindi. So kunin mo lang ang mga message na para sa'yo. Paalala, gabay lang to. Nasa iyong desisyon kung paano mo siya i-apply sa iyong sitwasyon. Scorpio, kung napadaan ka sa aking channel, please subscribe, pakita notification bell, share, like, and comments na rin. This reading is for August 17 and 23 ha, Scorpio 2026. Ang iyong overall energy, Queen of Cups, which is your energy water sign. Scorpio, Pisces, and Cancer. Five of Swords ang iyong person's energy. Ang challenge is Eight of Pentacles. Ang next action, the Sun. And then ang outcome, Eight of Wands. Fast-moving action or communication ng mabilisan. As in, biglaan. Ang iyong energy, Queen of Cups. Very open ka. Kung sino man tong tao sa buhay mo, si person mo. Very loving. Lahat. Kung ano yung emosyon na meron ka, buhos. Or talagang very romantic na energy. Pero ang iyong person, Five of Swords. Parang naghahamon ng away. Hindi ko alam kung bakit. Tinahamon ka ba niya, Scorpio? Or galit sa'yo? Bakit may ginawa ka ba? Na hindi maganda. At itong taong to is, imbis na suklian din ng pagmamahal, hindi. Gusto niya ng away. And then, ang challenge, Eight of Pentacles. Kaya tuloy yung progreso dapat na dumadagdag, gumaganda, is napipigilan. Dahil kung yung isa gusto ng stability, yung isa gusto ng toxicity, is hindi nga talaga magtatagpo. And then, in the near future, the Sun. Dito ka magkakaroon ng clarity, Scorpio. Kung susundin mo pa ba ang puso mo, whether itutuloy mo ang relasyon mo sa taong to or didistansya ka. And then, ang outcome, Eight of Wands. Mabilis ang aksyon to. Unexpected. I don't know kung saan, pero we'll see. Scorpio, ano ang energy na paparating sa'yo this week? Queen of Cups. Clarify ng, wait nalaglag. Queen of Cups, Nine of Pentacles, and the Eight of Wands, which is ang iyong outcome. Okay. Kasi, ikaw yung taong hindi lang love. Pagdating sa stability, solid ang gusto mo. Gagawin mo lahat. Kasi para sa'yo, kung ano yung pinag-i-effortan mo, kailangan mo rin ng tamang response or marireceive mo kung ano yung binibigay mo. At kung itong taong to ay mananatili na argument, conflict ang idudulot sa'yo, pipiliin mo yung iyong pagiging independent when it comes to relation na ito. So, mas pipiliin mong hindi ma-stuck sa arguments or walang kwentang pinag-aawayan na relasyon. Okay, ang iyong person. The Chariot, Four of Cups, and the Magician. Yeah, ino-offer mo yung love pero ayaw niyang tignan. Nagkukos ng away sa inyong dalawa. Hindi lang cause ng away, kundi ando dun yung pangmamanipula na dapat siya yung laging masusunod. Well, magkakaroon ka nga ng realization dito, Scorpio. Dahil kung paulit-ulit na pure love ang ibibigay mo rito at siya, hindi siya kontento doon, hindi ko alam kung bakit hindi siya kontento. Dahil sa nakikita ko sa'yo, stability, love, emotion, material na bagay, napoprovide mo at kaya mo ibigay yan. Pero itong tanto, mas pinipili niya yung conflict with manipulation. So, hindi siya masaya. At yun yung nagiging hadlang para ma-improve or magkaroon ng progress ang relationship na meron kayo. That's why magkakaroon ka rito ng realization. Hindi ko alam kasi may taong ganun, di ba? Parang ang feeling niya laging ang mga tao is
parang against sa kanya, parang laging negative ang iniisip, hindi na lang maging masaya. So, yun yung nakikita ko sa taong ito. At wala naman wala akong alam na pinagdadaanan niya in regards sa inyong relasyon. So, kung meron mga past trauma to, hindi ka napasok doon, kumbaga labas ka na. Kasi itong taong to is nananatili sa mga ginagawa niya na hindi healthy. Kahit sino pa ang makaharap niya o makasalamuha niyang tao. Kasi mahilig siyang alam mo parang laging siya masusunod. Hindi po pwede yun. Kasi pag ganyan ang ugali ng isang tao, kahit gaano pa kabait ang makarelasyon mo, bibigay at bibigay. Yung hindi ka makontento kung ano yung meron kayo, hindi na healthy yan. So, 8 of Pentacles, the Death card, 3 of Pentacles, and the King of Pentacles. Magkaiba kasi kayo ng energy eh. So, yung pattern na meron siya, dapat tanggalin niya na kung gusto niyo ng pagbabago. Pero hindi niya pipiliin yun. Hindi niya mas pipiliin collaborate or hindi siya willing na sa'yo, tulungan. Kung ikaw pagmamahal, effort ang binibigay mo, siya yung sarili niyang diskarte. At para sa kanya, siya iintindihin mo. Yun yung stability na meron siya. Yun siguro. Ganyan yung kinalakihan niya eh. O siguro yung mga dating niya relasyon, gusto niya siya yung nangmamanipula, siya yung nasusunod. But not this time. Kasi natauhan ka eh. Matatauhan ka rito. Oh my God. Meron pala talagang taong ganun, Ginawa mo na lahat pero hindi pa rin enough. And then, the Sun, ang yung next action, 6 of Pentacles, 7 of Swords, and the Moon. Yeah. Magkakaroon ka ng clarity na para sa'yo kung hindi na balance, wala na eh. Ginawa mo na lahat, pero itong taon to, dinadown ka lang. Maliliwanagan ka. Dahil para sa'yo, ang isang relasyon, hindi mo kailangang mangmanipula ng tao, hindi mo kailangang ibaba ang sarili mo para lang ma-please, maging people pleaser. Hindi mo gagawin yan. Para sa'yo, ang balancing buhay ay may pagbibigayan. Kung nakakatanggap ka ng respeto, ibabalik mo yun. Pero kung binire-respeto mo, sinusuklian ka ng hindi magandang o hindi ka nais-nais na pag-uugali, then ikaw na mismo ang magbabago niyan. Kahit wala tong taong to, gagawa ka ng aksyon. At ang aksyon na yun is stability mo sa sarili mo. Hindi na sa kanya. Kaya nga, 8 of Wands and then the outcome is 8 of Wands. Parang wala nang respeto. Alam mo, tingin mo sa sarili mo ngayon, Scorpio, parang ang liit-liit mo na. Ang baba. Dahil sa pinapakita ng taong to. King of Wands, 3 of Cups, and 5 of Pentacles. Alam mo, binigay mo lahat ng effort mo, and then ngayon nagsisisi ka. Na sana, noon pa, binigay mo lang sa iba, which is, siguro may mas deserve pang tao na i-receive yung pagmamahal at effort na ibinigay mo. Nasayang lang yan. Dahil ginawa mo na lahat, tingnan mo, hindi mo lang sinuklaan kahit na konting respeto. At ngayon, a-action ka, or literal ka magta-travel para lang i-heal yung sarili mo. Kasi, yun yung way mo para makarecover. I-enjoy mo yan, maaaring sa mga kaibigan mo. At yun ang gagawin mo. Para lang makalimot dito sa taong to na hindi marunong tumingin o rumespeto sa taong nagmamahal sa kanya. So, ang last message para sa'yo, Scorpio. The answer you seek in love do not lie in the external world, but deep within your own soul where the truth of your desires reside. So, deep within you, mag-iisip ka, and then, magsisik ka ng love, hindi na dito. Una sa sarili mo, and then sa mga taong may parehas ng energy sa'yo, which is pagmamahal, give and take, at may respect sa isa't isa. So,
iiwan mo na kung sino man tong si person mo na lagi nagdudulot ng conflict sa buhay mo. Scorpio, ito ang yung reading. Sana nagustuhan mo. See you ulit sa mga susunod pa nating reading. Bye!